Si Andres, Andy, Bonifacio Cruz ay tulala, tila huminto ang tibok ng puso, habang pinanunood ang pag-ahon sa naiuping sasakyan ng kanyang ama mula sa madilim na ilog Pasig. Ang buong buhay ng kanyang ama, si G. Ricardo Cruz, ay isang walang humpay na pakikibaka laban sa San Agustin Holdings, SAH, isang dambuhalang korporasyon sa Maynila. Lumaban siya buong buhay, natalo buong buhay, at ngayon, pati buhay niya ay kinuha. Mabilis na isinara ng pulisya ang kaso, pagpapakamatay. Ngunit alam ni Andy ang katotohanan. Malabo niyang natatandaan na may misteryosong taong kinatagpo ang ama bago ang trahedya, dala ang isang memo na puno ng madidilim na sikreto tungkol sa operasyon ng SAH. Ang memo na iyon ay naglaho na, tanging mga walang kwentang piraso ang natira. Kumbinsido si Andy, iyon ang dahilan kung bakit pinatahimik ang kanyang ama. Nag-aalab sa galit at determinasyon, nanumpa si Andy na tatapusin ang naudlot na laban ng kanyang ama. Dating isang mahusay na accountant sa Binondo Accounting Services, sanay sa pagtulong sa mga kumpanya na gumawa ng mga pekeng account, lihim na nakakalap si Andy ng maraming ebidensya ng krimen sa loob ng maraming taon. Bago tahakin ang mapanganib na bagong landas, ipinagkatiwala niya ang lahat ng ebidensya sa matalik na kaibigan, si Fiscal Joanna Reyes. Pagkatapos, nagbitiw siya sa trabaho. Dahil sa kanyang angking galing, madaling natanggap si Andy sa Bureau of Internal Revenue, BIR, at naitalaga sa Revenue District Office, RDO, number 1 ang may pinakamababang performance. Ang pinakamahirap nilang target ay si Marquez, The Flash, Reyes, isang sikat na basketball superstar na papuntang Amerika para maglaro sa isang malaking koponan, na may utang na 2 Philippine pesos bilyon sa buwis. Hindi lang iyon, sangkot din siya sa mga iskandalo at pag-iwas sa mga responsibilidad sa komunidad. Si Director Santos ng RDO isang ay hindi mapakali, kapag nakaalis si Marquez, hindi na makokolekta ang malaking halaga. Ang mga naunang agent na sumubok maningil ay binugbog lang ng aroganteng atleta. Kusang loob na tinanggap ni Andy ang mapanganib na misyon. Kahit hindi lubos ang tiwala ni Director Santos, dahil sa kagipitan, hinayaan niyang subukan ng bag ito. Para talunin ang masama, kailangan ng mas masamang paraan. Una, kinandado ni Andy ang gulong ng mamahaling sasakyan ni Marquez. Pagkatapos, sa harap ng mga nagkukumpulang reporter, malakas niyang sinabi kay Marquez na bayaran ang 2 Philippine pesos bilyon bago umalis ng bansa. Sa labas, pumayag si Marquez, ngunit nilinlang si Andy papunta sa pribadong practice court. Nagkunwaring, nakikipag-ayos, ito, saka naghagis ng isang bag ng pera hindi pambayad buwis, kundi suhol. Yung ibabayad mo sa gobyerno, di rin naman mapupunta sa'yo. Kunin mo na to tapos umalis ka na. Kalmadong pinulot ni Andy ang pera at umalis. Kinabukasan, bumalik siya, matiyag ang kinukumbinsi si Marquez na magbayad. Yung pera kahapon, 100 Philippine pesos milyon, na ideposito na sa National Treasury. May utang ka pang 1 Philippine peso and 90 centavos bilyon. Saka ipinakita ni Andy ang cellphone, pinapanood ang video ng pananakit at panunuhol ni Marquez sa kanya kahapon. Tax evasion, mga iskandalo, pananakit, panunuhol, kapag nalaman to ng publiko, lalo na ng may-ari ng team mo sa Amerika, tapos na ang career mo. Doon lang natakot si Marquez. Ma-deport, makansela ang kontrata, mawalan ng green card, iyon ang pinakamasamang mangyayari. Pumayag siyang magbayad, ngunit wala raw siyang cash. May plano na si Andy, yung kapatid mo, nagpapatakbo ng malaking gambling website, di ba? Yung laro mamayang gabi, huling laro mo dito. Ang odds kapag hindi ka naglaro ay 20-1. Kailangan mo lang maglaho, magkakaroon ka ng sapat na pera. Nag-aalangan si Marquez. Gusto niyang umalis ng Pilipinas ng may karangalan, hindi sa gitna ng mga sigawan ng galit. Ngunit ginipit na siya ni Andy. Kinagabihan, nabayaran ng buo ang 2 Philippine pesos bilyon. Gulat na gulat si Director Santos.
Ang kasong hindi naresolba ng mga eksperto sa loob ng 6 na buwan, natapos ni Andy sa loob lang ng ilang araw. Lumipas ang 4 na taon, unti-unting naging matatag ang posisyon ni Andy sa BIR. Si Deputy Commissioner Ignacio, isang taong ambisyoso, ay napansin siya. Sinamantala ni Andy ang pagkakataon, lumapit at nag-alok ng tulong para ma-promote si Ignacio bilang commissioner. Kayo po ang pinakamagaling na kandidato, pero kung suportahan ng nakatataas ang iba, mawawala ang tsansa ninyo, tuso niyang sinabi. Hindi tanga si Ignacio, gusto niyang subukan si Andy. Inilipat niya ito sa RDO number 5, isang espesyal na dibisyon. Magandang pakinggan, ito raw ang taga-asikaso ng mga mahihirap na kaso at matitigas ang ulo na taxpayer. Sa totoo lang, ito ang tambakan ng basura, kung saan napupunta ang mga kasong tinatamad asikasuhin ng ibang RDO. Ang opisina ng RDO 5 ay wala sa pangunahing gusali ng BIR, kundi sa isang lumang gusali sa tapat. Ngunit hindi natinag si Andy. May panlaban ang matigas na balat sa matulis na kuko. Ang 4 na taong pananahimik ay ginamit niya para mangalap ng impormasyon, ayusin ang mga ebidensya, tukuyin ang mga target, at planuhin ang kanyang paghihiganti. Bukod dito, si Director Santos ay isa ring mahalagang alas na pinag-uukulan niya ng panahon para mapalapit. Ang RDO 5, bagamat kulang sa benepisyo, ay may mga tagong talento tulad ni Division Chief Ocampo. Ang ibang RDO, lalo na ang RDO 3, ay laging lumalapit kay Ocampo kapag may mahirap na kaso. Kamakailan, nahihirapan ang RDO 3 sa isang mayamang tax evader na iginigiit na wala siyang pera. Isang sulyap lang ni Ocampo sa bank statement, alam na niya ang problema, normal na tao, pumapasok ang pera sa simula ng buwan, paubos hanggang dulo. Itong account na to, baliktad. Pera pumapasok buong buwan, malaking gastos sa dulo. Siguradong may tinatagong account to. Ang opisina ng RDO 5 ay parang pinagdaanan ng digmaan, mas magulo pa sa inaasahan ni Andy. Samantala, ang RDO 3, sa tulong ni Ocampo, ay natuklasan ang sikretong account ni Chairman Gozon, isang kilalang kontrobersyal na negosyante. Ngunit, biglang ipinatigil ng chief ng RDO 3 ang investigasyon. Hindi dahil nasuhulan, kundi dahil sa utos mula sa taas may koneksyon daw si Gozon kay Deputy Commissioner Ignacio. Magkalaban sina Ignacio at Commissioner Minerva Suarez. Agad gumanti si Suarez, pinasundan ng reporter si Gozon at nakuhanan ng litrato ang kabit nito na may dalang malita ng pera papasok sa bahay niya. Sumabog ang balita, dati nang nasangkot si Gozon sa stock market scandal na nagpahirap sa marami. Ngayon, nagrally ang mga galit na biktima sa labas ng mansyon ni Gozon, hinihiling na umaksyon ang BIR. Natakot si Gozon, humingi ng tulong sa chief ng RDO 3. Pinayuhan siya nito na itapon na ang pera, kapag walang ebidensya, mas madaling ayusin. Dahil sa tindi ng pressure mula sa publiko, napilitang kumilos ang BIR. Inutusan ng chief ng RDO 5 si Ocampo na pumunta sa bahay ni Gozon para magpakitang tao, hindi kailangang seryosohin. Si Andy, nakakatalaga lang bilang team leader isa, nakita niyang kinuha lahat ni Ocampo ang mga tauhan niya. Natuwa ang mga tao nang dumating ang BIR team. Nag-doorbell si Ocampo, tumawag, bago pinagbuksan. Lumabas si Gozon na mukhang may sakit at pagod halatang naghanda. Pinasok ni Ocampo ang team, kasunod ang mga reporter na kumukuha ng video. Pagkatapos ng paghahalughog, wala silang nakitang mahalaga, maliban sa malita na dala ng kabit. Ngunit ang laman, hindi pera, kundi adult diapers. Napahiya si Ocampo. Sakto namang dumating si Andy, may dalang gamit. Para sa masasamang tao, kailangan ng maduming taktika. Alam niyang nagpa-renovate si Gozon 2 buwan na ang nakalipas. Walang nabago sa layout, kaya siguradong may secret compartment. Nakatago sa pader o sahig. Mas mahirap sirain ang sahig, kaya nag-focus sila sa pader. Mabilis nilang napansin ang isang kakaibang poste sa sala.
Walang sabi-sabi, hinampas ito ni Andy ng martilyo. Natarantang sumugod si Gozon. Nang mabasag ang poste, nagsimulang mahulog ang mga bundle ng peso. Isa pang hampas ni Andy, bumuhos na parang ulan ang perang itinago. Sinunggaban ni Gozon si Andy sa kwelyo, pero napigilan siya ni Andy at kinaladkad palabas sa balkonahe. Tinitigan ni Andy ang mayabang na mukha ni Gozon, umaktong itutulak ito. Namutla sa takot si Gozon. Buti na lang, tinakat lang siya ni Andy. Ang matapang na aksyon na ito ay ginawa siyang bayani sa mata ng publiko. Si Commissioner Suarez ay tuwang-tuwa. May ebidensya na siya laban sa chief ng RDO 3, pero ang tunay niyang target ay si Ignacio. Samantala, humihingi ng tawad ang chief ng RDO 3 kay Ignacio dahil pumalpak ang plano kay Gozon. Ang may kagagawan si Andy. Na-realize ni Ignacio na si Andy ay isang matalim na espada, na kung hindi gagamitin ng tama ay maaaring makasugat sa sarili. Nagalit ang chief ng RDO 3 sa chief ng RDO 5. Kahit ganun, napilitan ang chief ng RDO 5 na ngumiti kasama ang bida na si Andy sa isang TV interview. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon na nabigyang pansin ang RDO 5. Pagkatapos ng interview, pinangaralan ni Andy ang mga miyembro ng RDO 5, sinabihang baguhin ang kanilang negatibong pag-uugali. Huwag ninyong hayaang tawagin kayong basura, tapos magiging basura nga kayo. Pati si Ocampo ay pinagsabihan niya. Alam ni Andy na may kakayahan si Ocampo, pinipigilan lang ng maraming dahilan. Ang totoo, ang papel ng RDO 5 ay pagtakpan ang madilim na bahagi ng beer. Ang pagdating ni Andy ay sumire sa balanseng iyon. Nakiusap ang chief ng RDO 5 kay Ocampo na kontrolin si Andy, kundi lahat sila ay mapapahamak. Ang susunod na target ni Andy ay ang San Agustin Holdings, SAH. Ang finance director Rocco ng SAH ay malapit kay Ignacio. Alam nila na si Suarez ang nasa likod ng pagkakabunyag ng kaso ni Gozon, na tauhan din ni Ignacio, ngunit hindi nito natinag ang kanilang determinasyong kontrolin ang beer. Sinimulan ni Andy ang susunod na hakbang, imbestigahan ang kaso ng Maharlika Electronics 17 taon na ang nakalilipas isang malawakang pagbagsak na nagpabagsak sa 12 ng kumpanya at nagpahirap sa hindi mabilang na tao. Kinausap niya ang isang retiradong asset. Itinuro nito ang sisi kay Ocampo. Pagkatapos ng ilang panahon ng katahimikan, nakatanggap ang RDO 5 ng unang whistleblower sa ilalim ni Andy. Isang lalaki ang dumulog, may dalang USB na naglalaman ng katotohanan sa pagkamatay ng kaibigan niya 5 taon na ang nakaraan. Ang kaibigan niyang si Arturo, namatay dahil sa stroke, matapos isumbong ang Oro Foods, isang franchise company, sa tax evasion. Ang plano ng Oro Foods ay magbukas ng 2,000 branches sa loob ng 8 taon. Ngunit pumasok si Director Rocco ng SAH, pinabilis ang plano, at lahat ng franchise fees ay napunta sa bulsa ng SAH. Nagsumbong si Arturo, tapos namatay. Mukhang simple ang kaso pero napakagipit, 2 araw na lang ang natitira sa 5 taong statute of limitations. Bukod pa rito, naimbestigahan na ng RDO 3 ang Oro Foods. Ayon sa batas, hindi na pwedeng imbestigahan ulit maliban kung may bagong ebidensya. Napaisip si Andy, alam ito ng whistleblower, bakit pa siya lumapit? Hinabol niya ito. Inilabas ng lalaki ang USB, puno ng hinanakit ang boses, wala akong ibang hangad kundi hustisya para sa kaibigan ko. Ininsulto siya ng boss niya dahil nagsumbong siya. Matanda na siya, kaya niyang tiisin. Pero ang masakit, nakita ng anak niya ang pang-iinsulto. Iyon ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Desidido si Andy na tanggapin ang kaso. Inutusan niya si Agent Henares, isang bata at masigasig na ahente sa team niya, na humiram ng files ng Oro Foods mula sa RDO 3. Tumanggi noong una ang RDO 3, pero ang chief nila, Natuso, nang marinig na malaking kaso, pumayag agad.
Pagkatapos ay lihim na nagsumbong sa chief ng RDO5 para pigilan si Andy at ilipat ang kaso pabalik sa RDO3. Hindi pumayag si Andy, pero utos ng nakatataas. Gusto nilang maglaro ng marumi. Sisabayan niya. Nagpadala siya ng file sa RDO3 pero puro ginupit na papel ang laman. Kasabay nito, inutusan niya si Henares na i-raid ang Oro Foods. Sa Oro Foods, isang lalaki at babae ang nagmamadaling sirain ang mga ebidensya, binabasag ang cellphone, sinusunog ang mga dokumento. Huli nang dumating si Henares. Nazalba lang niya ang isang maliit na sunog na piraso ng file. Ang Finance Department, wala ng tao, wala na ring mga libro, records, pati CCTV. Malinaw na nabigyan ng babala ang Oro Foods. Pumunta si Andy sa Beer main office para mag-isip ng paraan. Sakto namang may ginaganap na Model Taxpayer Award Ceremony at nominado ang Oro Foods. Akmang papasok si Andy sa venue nang tumawag si Henares para ibalita ang nangyari. Biglang sumulpot ang team leader ng RDO3, inagaw ang telepono ni Henares, at binalaan si Andy na huwag nang makialam. Hindi si Andy ang tipo na sumusuko. Mas lalo siyang determinado. Bakit nandoon ang team leader ng RDO3? Naalala niya, kagabi, nang humiram ng file si Henares, sinadya niyang ipaalam, sa utos ni Andy, sa RDO3 ang tungkol sa raid. Gusto ni Andy na isali ang RDO3 sa gulo. Hinala niya, kasabwat ang RDO3 ng Oro Foods. Sa USB ng whistleblower, may marka ng goma, rubber band. Sa video 5 taon na ang nakalipas, hawak ng babaeng boss ng Oro Foods ang kaparehong notebook na isinumite ni Arturo. Paano niya nakuha iyon? Teorya ni Andy, natanggap ng Beer ang reklamo ni Arturo, tapos ipinasa ang notebook sa Oro Foods sa tulong ng RDO3. Ang marka ng goma ang ebidensya, madalas gamitin ito ng taga-Beer kapag mabilisang nagsusuri ng maraming dokumento. Ang traidor na nagsumbong kay Arturo ay nasa RDO3. Kailangan niyang ilantad ito. Pumasok si Andy sa conference hall, ipinalabas ang video 5 taon na ang nakalipas na nagpapakita sa mga taga-Oro Foods na iniimbestigahan. Nagkagulo ang lahat. Malakas na sinabi ni Andy, kung hindi ibinunyag ng taga-Beer ang pagkakakilanlan ng whistleblower sa kumpanya, hindi sana namatay si Arturo. Tumayo ang chief ng RDO3, pinutol si Andy, ang Oro Foods ay nasa ilalim ng RDO3. Kusang pumasok ang mga taga-RDO5 ninyo, pero sinadya nilang palampasin ang pinakamahalagang detalye. Kasabay ng pagpasok nila, biglang naglaho ang lahat ng libro. Kaninang umaga nandoon pa. Hindi ba't nagpapakita ito na may nag-tip off mula sa loob ng Beer? Ang taong may access sa mga libro at nakaalam ng plano, dapat team leader level pataas. Tumayo si Commissioner Suarez, sinabing iimbestigahan ang parehong RDO. Tumingin siya kay Andy, sino ang nag-utos sa iyo na imbestigahan ang kasong ito? Walang pag-aalinlangan, itinuro ni Andy ang chief ng RDO5. Namutla ang chief ng RDO5, hindi makapagsalita. Naalala niya ang text ni Andy bago ang meeting, "Trinaydor ka ng chief ng RDO3. Dahil doon, tumayo siya ng tuwid, at buong tapang na umamin, Ako ang mananagot sa investigasyong ito at hinihiling kong maimbestigahan ang lahat ng tauhan ng RDO3. Nagwala sa galit ang chief ng RDO3, dinuro ang chief ng RDO5, "Traidor ka." Nabunyag na ang kanyang pagiging traidor sa harap ng lahat. Ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang kaso ay magpapatuloy, sa ilalim ng supervision ng acting chief ng RDO5, at sa direktiba ng mas mataas na pamunuan. Ang desisyon na si Ocampo ang mamuno ay ikinagulat niya mula sa pagiging usisero. Siya na mismo ang napasubo. Matapos tanggapin ang utos, agad niyang hinayla paalis si Andy. Wala pang 10 oras ang natitira para sa investigasyon, kailangan nilang makipag-unahan sa oras. Kahit walang matibay na ebidensya na ang chief ng RDO3 ang traidor,
Nahanap ni Andy ang pinakamalinaw na testimonya sa loob mismo ng conference room kanina. Ang chief ng RDO5 ay isang oportunista, umabot siya sa posisyong iyon dahil umaasa siya ng kapalit. Kapag trinidor, hindi siya mag-aatubiling gumanti. Nagpadala si Andy ng ebidensya na trinidor siya ng chief ng RDO3 bago magsimula ang meeting, na siyang nagsindi ng kanyang galit. Sa pamamagitan ng parehong pagiging nasa ilalim ng supervision, maitutulak ng chief ng RDO5 palabas ang chief ng RDO3. Dahil nahulaan ni Andy na may kinalaman ang Oro Foods sa chief ng RDO3, sinadya niyang ibunton ang sisi sa chief ng RDO5, para mapilitan itong akuin ang responsibilidad. Ang pagtatraidor, pabalik ng chief ng RDO5 ang pinakamalinaw na ebidensya laban sa chief ng RDO3. Naputol ang usapan nila nang dumating si Division Chief Indon mula sa Supervision Department. Iginiit ni Indon na imposible na ang chief ng RDO3 ang traidor. Mahigpit siyang binabantayan ng supervision telepono, ari-arian, mga kontak walang bakas ng koneksyon sa Oro Foods. Itong ginawa mong gulo, sabi ni Indon kay Andy, ay lalo lang magtatago sa tunay na traidor. Ngunit nakita ni Ocampo ang pagkakataon, ang tunay na laro, ngayon palang magsisimula. Ayaw ng mga tulad nila na iniimbestigahan, dahil kapag inimbestigahan, siguradong may problema. Dahil sa ginawang gulo ng lokong si Andy, kumalat na siguro ang balita. Yung mga binabantayan ngayon, siguradong nag-iinit na ang puwet. Gusto na nilang matapos to, siguradong maglalabas sila ng impormasyon sa supervision. Sakto namang nakatanggap si Andy ng text, nahanap na ni Henares ang kumuha ng mga libro si Director Park ng RDO2. Kung inutusan ba siya ng chief ng RDO3, si Indon na ang baalang mag-imbestiga. Kasabay nito, hiningi ni Indon ang lahat ng whistleblower documents. Ang kaso ng Oro Foods ay nasa ilalim na ng Supervision Department. Mariing tumutol si Andy, pero pinigilan ni Ocampo. Gustong agawin ni Indon ang kaso, pero kung hindi niya ito mahahawakan ng maayos, siya ang mananagot. Naalala ni Indon ang babala ng kanyang ama si Deputy Commissioner Ignacio. Gusto ng ama niya na mahanap ang nawawalang ledger bago matapos ang deadline kinabukasan. Hindi niya hahayaang mapintasan ang birna, walang silbi. Pagkababa niya ng telepono sa ama, nakasalubong niya sina Ocampo at Andy, kaya agad niya silang hinarang para agawin ang kaso. Kawawang Director Park, napag-utusan lang maglipat ng gamit, napagbintangan pang traidor at kinaladkad sa Supervision Department. Kinwestiyon ni Andy si Ocampo kung bakit isusuko ang investigasyon. Bago pa makasagot si Ocampo, dumating ang team dala ang mga ebidensya. Inutusan sila ni Ocampo na dalhin lahat sa data room para i-cross-reference. Nagtaka si Andy. Muling, tinuruan, siya ni Ocampo, hindi ako pumayag na isuko ang kaso, isusuko lang natin ang mga dokumento. Ang kailangan talaga natin ay yung nawawalang ledger. Kahit sino pa ang kumuha ng mga financial records, hindi mahalaga. Isa pa, hula ko, walang alam si Director Park. Tama nga siya. Umiiyak na nagpaliwanag si Director Park, naglalaro daw ng golf ang chief ng RDO3 at ang finance manager ng Oro Foods, sinabing, regalo na lang daw imbes na cash, kaya napakiusapan siyang magpadala ng package, hindi niya alam kung ano ang laman. Pero nasa supervision na rin ang chief ng RDO3, nasaan ang ledger? Hula ni Andy, itinago sa kamag-anak. Agad pinakalkal ni Ocampo ang mga ari-arian na nakapangalan sa mga kamag-anak ng chief ng RDO3 at ang listahan ng mga kumpanyang konektado dito. Samantala, sakit din sa ulo ng Supervision Department. Iginiit ng chief ng RDO3 na kumain lang sila ng Oro Foods, wala siyang alam sa ledger. Nagpa siya si Indon na personal siyang kumilos. Kumuha siya ng isang kaha ng sigarilyo. Pinuntahan ang chief ng RDO3, inalok lumabas para manigarilyo at kumalma, at masikasong ipinatong ang jacket sa balikat nito. Paglabas ng chief ng RDO3,
Narinig niyang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ng jacket, tumatawag ang opisina ng supervision. Lihim na inilagay ni Indon ang telepono. Pagsagot niya, direktang tanong ni Indon, nasaan ang ledger? Humingi ang chief ng RDO 3 na makausap si Deputy Commissioner Ignacio. Nasa sitwasyon siya na iyon dahil kay Ignacio. Pero ang ledger lang ang habol ni Indon. Gamit ang dahilan na may reklamo mula sa publiko, tinakot ni Indon ang chief ng RDO 3 na hanapin ang ledger bago matapos ang deadline 5 oras na lang. Lumipas ang oras, walang mahanap ang team ni Ocampo. Matiyag ang naghintay si Indon na umamin ang chief ng RDO 3. Sa wakas, naghintay siya, at agad niyang itinawag kay Ignacio. Ang hindi inaasahan, ang itinago pala ng chief ng RDO 3 ay hindi ledger, kundi mga bola ng golf. Nagngit-ngit sa galit si Indon. Kasabay nito, may natuklasang lead si Ocampo. Sina Andy at Henares, na nag-iimbestiga sa labas, ay napagtanto rin na maaaring hindi ang chief ng RDO 3 ang kumuha ng ledger. Yung nasunog na piraso ng file na nakuha ni Henares sa Oro Foods ay may logo ng isang delivery company. Nakumpirma ng tauhan nila na ang delivery address ay ang bahay ni Chief ng RDO 5. Agad pinuntahan ni Ocampo ang bahay ng Chief ng RDO 5. Na-recover niya ang data mula sa cellphone na sinubukang sirain ng Oro Foods. Ang cellphone na ito ay maraming beses tumawag sa iisang numero. Kailangan lang tawagan ang numerong iyon para matukoy ang traidor. Gaya ng inaasahan ni Ocampo, nagring ang telepono sa loob ng bahay ng chief ng RDO 5. Nagulat ang chief ng RDO 5 kung paano nalaman ni Ocampo. Ipinaliwanag ni Ocampo, sa whistleblower documents na bigay ni Andy, blanko ang pangalan ng nagreklamo. Pero nang utusan sila ng chief ng RDO 5 na mag-imbestiga, binanggit nito ang pangalan ng whistleblower. Nahulaan ni Ocampo na nakita ng chief ng RDO 5 ang pagdating ng whistleblower, pagkatapos ay nag-tip off sa Oro Foods, at ipinadala ang ledger sa bahay niya gamit ang delivery company. Sakto namang dumating ang ibang miyembro ng team, pero wala na ang chief ng RDO 5, tanging isang tambak ng ledger at si Ocampo ang naabutan. Sakto sa pagtatapos ng deadline. Ang babaeng manager ng Oro Foods ay tumanggap din ng karampatang parusa. Hating gabi, isang anino ang pumasok sa bakanteng opisina ng RDO 5 para maghanap ng dokumento si Andy. Ang corrupt na chief ng RDO 5 ay iniimbestigahan na, pero mga dokumento lang na may kinalaman sa Oro Foods ang nahanap ng mga awtoridad. Naisip ni Andy na ang isang taong tulad niya ay siguradong may inihandang fallback. Ang RDO 5 ay tinawag na basurahan, ibig sabihin maraming sensitibong impormasyon dito. Pero nang halughugin ang bahay, Oro Foods ledgers lang ang nakita. Kaya siguradong may tinatago pa sa opisina niya. Tama nga, natagpuan ni Andy ang mga sikretong file na itinago sa loob ng aircon unit. Ang bulok na sistema sa loob ng beer ay nabunyag na sa publiko. Nagpa siya si Ignacio na mag-presscon, aminin ang lahat ng kasalanan ng chief ng RDO 5, isa publiko ang pangalan nito, para gamitin siyang fein, para pagtakpan ang kaso ng chief ng RDO 3. Ngunit bago pa man makapag-presscon, isang malaking pahayagan ang naglabas ng headline, beer, tinulungan ang Oro Foods makaiwas sa 120 Philippine pesos bilyong buwis. Kinabahan ng husto si Ignacio. Kasabay nito, papunta si Andy kay Ignacio. Habang nasa daan, naalala niya ang listahan ng mga plaka ng sasakyan sa highway na nakuha niya 4 na taon na ang nakalilipas, at ang mga tax investigation laban sa SAH matapos mamatay ang ama niya. Hindi iyon tunay na investigasyon, kundi paghahanap ng kung ano. Sa pag-analyze ng vehicle data, natuklasan ni Andy na katabi ng sasakyan ng ama niya noong aksidente, may isang kotseng biglang lumitaw at nawala. Plaka, 48F0818. Pero wala ito sa listahan ng mga dumaan doon nung gabing iyon. Dahil ang camera ay nasa eastbound lane lang, hula ni Andy, pumasok ito mula west,
kinuha ang kung ano sa crash site, at lumabas ulit sa West kaya hindi nahagip. Nalaman ni Andy na ang kotse ay pag-aari ni Ignacio. Nagpa siyang pumunta sa isang pamilyar na kainan para hintayin si Ignacio. Kinabukasan, nagkasalubong sa Supervision Department si Ocampo at ang arestadong chief ng RDO5. Bumalik ang alaala, noong 200X, nasa ilalim ni Ocampo ang chief ng RDO5 sa kaso ng Maharlika Electronics. Ang investigasyon nila ay nauwi sa pagkamatay ng marami. Si Ocampo noon, bilang team leader, ay sinubukan lang tulungan ang Maharlika na maiwasan ang bankruptcy, hindi para manakit. Pero pinalabas ng chief ng RDO5 at ng iba pa na pinilit sila ni Ocampo, na siya ang nanakit sa kanila. Ang mga nagbintang sa kanya ay mga hepe na ngayon. Alam nila kung sino ang bumili ng Maharlika, alam nilang may gumamit ng tax investigation para sa personal na interes, at alam nila ang kinalaman ni Ignacio. Pinili ni Ignacio na itapon si Ocampo. Walang kumampi sa kanya sa buong ahensya. Walang nagawa, tinanggap na lang ni Ocampo ang paratang. Ngunit may isa siyang hiling, huwag idamay ang isang babaeng nakaligtas sa insidenteng iyon. Pinahalughog ni Indan ang opisina ng dating chief ng RDO5, ngunit may nauna na sa kanyang kumuha ng mga dokumento. Alam niyang si Andy iyon. Kalmadong umamin si Andy, gusto mo ng dokumento. Makipag-deal ka. Habang nag-uusap sila, isang lalaki ang biglang sumugod at sinuntok si Andy. Pero nagkamali siya ng target, ang gusto niyang saktan ay ang dating chief ng RDO5. Isang taon na raw ang nakalipas mula nang ibigay niya ang ledger ng Goest Lending sa chief ng RDO5 pero wala pa ring nangyayari. Tiningnan ni Henares ang ledger, mukhang normal. Kapag walang problema, iyon ang pinakamalaking problema, sabi ni Andy. Ang Goest Lending ay kilala sa napakataas na interes. Nakita mismo ng lalaki ang isang estudyanteng umutang ng 800,000 Philippine pesos sa Goest na itinulak mula sa mataas na palapag. Lihim siyang nag-report sa pulis bilang testigo, pero sinabi ng estudyante na kusa siyang nahulog, parang na-brainwash. Siguradong tinapala ng pera. Ayaw niyang dahil lang sa maliit na multa ay pagbubugbugin ang mga bata, dahil puro kabataan ang pinapautang ng Goest ng maliliit na halaga. Pagdating sa Goest, nagseryoso ang mukha ng lahat. 2 taon na ang nakalipas, isang ina ang nangutang sa Goest para sa anak na may cancer, nang hindi makabayad ay nagpatiwakal kasama ang anak. Ang kalupitan ng Goest, at dahil ito ay dating kaso sa distrito nila, ay nagpabigat sa loob ng team. Dinala ni Andy ang lahat ng ebidensya ng mga sabuatan, kasama ang ebidensya ng koneksyon ni Ignacio sa SAH, sa chief ng RDO3, Santos, umaasang ito ang magiging bagong kakampi niya. Ayaw namang magpagamit ni Santos kay Andy, kaya kinuha niya ang ebidensya laban kay Ignacio at ibinigay kay Ignacio, sinabing si Andy ang nagbigay at gustong gawin siyang kakampi. Alam na ni Ignacio. Binalaan niya si Santos na isuko ang lahat ng ebidensya ng sarili niyang kasalanan bago mag-umaga kinabukasan. Doon lang na-realize ni Santos na pinaikot siya ni Andy. Kahit magmakaawa siya kay Ignacio, binaliwala lang siya. Ang totoo, sa kainan nung gabing iyon, hindi kinwestiyon ni Andy si Ignacio tungkol sa kotse. Sa halip, ipinakita niya ang ebidensya ng sabuatan ni Ignacio sa SAH at sinabi, maya-maya, pupunta dito si Chief Santos, dala ang mga dokumento. Kung ibibigay niya lahat, patunay iyon ng katapatan. Pero kung kulang, ang kasalanan ninyo sa pakikipagsabuatan ay lalabas din balang araw. Ginawa ito ni Andy para makita ni Ignacio ang halaga niya, para panatilihin siya sa tabi nito. Isa pa, matutulungan niya si Ignacio na umakyat pa sa pwesto. Pag-alala dito, ngumiti si Ignacio. Si Ocampo, dating alas ng beer, nasira ang career dahil sa Maharlika, nagtago sa basurahan ng RDO5. Ang pagbagsak ng dating chief ng RDO5 ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kusa siyang lumapit kay Commissioner Suarez, humingi ng pagkakataon.
Hindi siya binaygo ni Suarez. Sa harap ng lahat, inanunsyo niya ang pagtalaga kay Ocampo bilang bagong chief ng RDO5. Nayanig ang buong BIR, ngunit kailangan pa rin ng boto ng kumpiyansa. Sa kakayahan, walang problema si Ocampo, pero ang malaking hadlang ay ang kaso ng Maharlika. Si Director Santos, dating RDO isang chief, ang unang nagtanggol kay Ocampo. Sa totoo lang, hindi lubos na kasalanan ni Ocampo ang nangyari noon. Siya lang ang ginawang scapegoat. Pati si Ignacio ay nagpakita ng suporta, na lalong ikinagulat ng lahat. Nagbigay si Commissioner Suarez ng 3 buwang palugit kay Ocampo. Kung may mangyaring problema, siya ang mananagot at magbibitiw. Walang nang tumutol. Samantala, masusing pinag-aaralan ni Andy at Henares ang ghost lending. Niloloko nila ang mga estudyante, patong-patong na interes, hanggang sa hindi na makabayad. Ang kainahinala ay ang pananahimik ng estudyanteng binalian ng buto at inihulog malinaw na hindi lang pera ang dahilan. Hinala ni Andy, ginagamit ng ghost ang pera at iba pang paraan para kontrolin ang mga biktima para sa ibang layunin. Isa pang kainahinala, isang taong inimbestigahan ng RDO5 ang ghost, walang resulta. Paglipat sa RDO4, kalahating buwan lang, may nasentensyahan, sa maliit na kaso. Ano ang ibig sabihin nito? Magaling ba talaga ang RDO4, o kasabwat sila ng ghost? Paano malalaman? Mag-imbestiga tayo, sabi ni Andy. Pumunta si Henares sa RDO4, sinadyang ungkatin ang ghost, at pinagmasdan ang reaksyon. Tama nga, may sabwatan. Nakamit na ang layunin, agad hinayla ni Andy si Henares. Paano kung lumaki ang gulo, pag-alit ni Andy? Agad nag-report ang mga taga-RDO4 sa kanilang hepe. Natapos na rin ang reshuffle sa BIR. Ang unang boss ni Andy, si Santos, ay naging chief ng RDO3. Si Ocampo ay opisyal ng chief ng RDO5. Hindi pa rin makalimutan ni Ocampo ang Maharlika. Dahil sa tax investigation noon, nagpatiwakal ang buong pamilya ng manager. Huli na nang dumating si Ocampo, ang anak na babae na lang ang nailigtas. Binatikos ng lipunan ang BIR, si Ocampo ang ginawang scapegoat. Ang dating Division Chief Au, isa sa mga nagbintang, ay Commissioner Au na ngayon. Binabati ng mga kasamahan si Ocampo nang biglang dumating si Indon. May ebidensya raw na bago dumating ang supervision team sa opisina ng dating chief ng RDO5, kinuha ni Andy ang ilang dokumento. Ibinigay ni Ocampo si Andy kay Indon, pero pabulong na sinabi kay Andy na ayusin ang problema sa level na ito, huwag nang paabutin sa public hearing. Dumating din sina Chief Santos, RDO3, at ang chief ng RDO4 parehong tinik sa lalamunan nila si Andy, mas maagang mapaalis, mas mabuti. Kalmado si Andy, wala lang iyon. Hiniram ko lang ang ilang files para sa dating chief, tapos ibinalik din. Gumawa siya ng kwento tungkol sa isang 3 Philippine pesos bilyong korupsyon case na may kinalaman sa liderato ng BIR, gustong ilabas ng dating chief, pero pinigilan niya. Akala ng chief ng RDO4 na ay lamang na siya, tuwang-tuwa niyang binuksan ang folder na, binalik, ni Andy. Ang laman, classified documents ng hepe ng pulisya ng distrito. Namutla ang chief ng RDO4, agad hinayla paalis si Chief Santos. Nagtaka si Indon. Hindi rin naintindihan ni Ocampo. Hindi nagpaliwanag si Andy. Sinabi lang kay Ocampo, kung gusto mong manalo, hindi mo ako pwedeng iwala. Hindi na nag-usisa pa si Ocampo. Ibinigay niya kay Andy ang isang mahalagang utos, tapusin ang kaso ng ghost lending. Marami nang sinirang buhay ang ghost at ang mga nasa likod nito. 2 taon na ang nakalipas, sinubukan ni Ocampo pero nabigo. Ang makita ang isang pamilyang nawasak dahil sa utang ay isang pakiramdam na hindi niya malilimutan. Pinangunahan ni Andy ang team para imbestigahan, simula sa pakikinig sa mga biktima ng ghost. Ngunit ang pag-asa ni Andy na may maglalakas loob magsalita ay agad naglaho. Ang mga biktima ng ghost lending ay tikom ang bibig,
Baka sa kanilang mga mata ang matinding takot. Bakit ganoon katindi ang kapangyarihan ng Ghost? Dahil ang nasa likod nito ay si Director Rocco ng San Agustin Holdings, SAH. Magulo rin ang SAH kamakailan. Malapit nang pumanaw ang chairman, at si Rocco ang nais niyang maging pangunahing tagapagmana. Ito ang kinatatakutan ni Director Ramon Cruz, ang ampon ng chairman, na maaga ni Rocco ang lahat ng yaman. Sa labas, si Rocco ay mukhang mahinahon at hindi palaaway, pero sa likod ay sangkot sa napakaraming maruruming gawain. Ang Ghost Lending ay isa sa mga kasangkapan ni Rocco sa pagpapalago ng pera at kapangyarihan, kaya hindi niya ito hahayaang bumagsak. Samantala, nagtungo ang team ni Andy sa lokal na presinto ng pulisya. Mahaba ang listahan ng mga biktima, at may dalawang kakaibang pattern. Una, marami ang kusang umaamin ng kasalanan at binabawi ang kaso. Ikalawa, halos lahat sila ay kumuha ng mamahaling accident insurance bago mangyari ang aksidente o bago mabangkarote. Sa wakas, may natagpo ang isang ina si Andy na naglakas loob magsalita. Isinalaysay niya ang masaklap na karanasan, na aksidente siya noon, at ang anak niya ay nangutang sa Ghost para sa pagpapagamot. Mabait daw ang mga taga-Ghost noong una. Pagkatapos mabayaran ang utang, inalok pa sila ng karagdagang utang para gumanda ang buhay. Gumanda nga ang buhay sa gitna ng patong-patong na utang. Isang araw, nabalitaan niyang tumalon ang anak niya mula sa gusali, mabutit na buhay. Ang una niyang naisip ay i-report ang Ghost, pero ang sarili niyang anak ang pumihil sa kanya. Ipinakita ni Andy sa kanya ang ebidensya. Ang mga umuutang ay pinipilit kumuha ng mamahaling insurance. Ang modus na ito ay ginagawa silang kasabwat sa isang malawakang insurance fraud kung sila'y magsusumbong o kung magkakaroon ng aksidente. Ito ang dahilan kung bakit sila natahimik. Mukhang sarado na ang daan mula sa panig ng mga biktima. Kinagabihan, nakipagkita si Henares sa mga magulang ng kanyang boyfriend. Wala doon ang boyfriend niya. Malinaw ang pakay ng pagpupulong, gusto ng mga magulang na lumugar siya. Idiniin nila ang pagiging magkauri, social status, na siya ay anak lang ng namatay na manager ng Maharlika Electronics, ang tanging nakaligtas noon. Ayaw nilang madikit siya sa anak nila. Nasaktan si Henares, ngunit ito ang mapait na katotohanang kailangan niyang harapin. Kinaumagahan, pinuntahan ni Andy ang dating chief ng RDO5. Gusto niyang makakuha pa ng impormasyon tungkol sa Maharlika. Alam ni Andy na si Ocampo ang humawak ng kasong iyon noon. Pagkatapos ng trahedya ng pamilya ng manager, lahat ng sangkot ay natanggal o nademote, maliban sa dating chief na ito. Bakit? Siguradong hindi dahil malakas ang backer niya, kundi dahil may hawak siyang mga mabibigat na sikreto. Di nagtagal, sa muling pagsasaayos ng mga file ng biktima ng Ghost, may bagong pattern na natuklasan ang team ni Andy. Karamihan sa kanila ay ni-refer ng mga empleyado ng Bangko San Lazaro para umutang sa Ghost. Ang estudyanteng tumalon ay exception ni-refer siya ng isang senior niya noong high school. Pagkatapos ng insidente, ang senior na iyon ay biglang nagka-brand new na kotse, pero ang nakapagtataka, nagtatrabaho pa rin siya sa isang maliit na car wash. Nang imbestigahan pa, natuklasan nilang halos magkapareho ang service area ng car wash at ng mga branch ng Bangko San Lazaro. Hindi ito koinsidensya. Malinaw na, ang Bangko San Lazaro, Ghost Lending, at ang car wash na ito ay iisang sindikato ng money laundering at loan sharking. Nag-inquire sila sa bangko, at tama nga, tinatanggihan ang mga normal na loan sa mga walang kwentang dahilan, tapos, imumungkahi, ng empleyado na sa Ghost na lang umutang. Kinagabihan, nakipagkita si Director Palma, RDO4, kay Andy, inuutusang itigil ang investigasyon sa Ghost. Prangkang tumanggi si Andy, kapag sinimulan, kailangang tapusin. Binalaan ni Palma si Andy na mag-ingat. Malamig na sagot ni Andy, huwag mo akong subukan, hindi mo ako kaya. Agad itong ini-report ni Palma kay Ignacio. Utos ni Ignacio, guluhin mo ang kasong yan.
Pinatawag ni Commissioner Suarez si Ignacio, pinagsabihan na maghinay-hinay at huwag lumampas sa linya. Pero hindi nakinig si Ignacio. Ang target niya ay hindi lang ang RDO5, kundi ang pabagsakin mismo si Suarez. Di nagtagal, nabunyag sa media ang issue sa tax collection ng RDO5. Yung pamilyang nagreklamo noon na muntik nang magpakamatay dahil sa buwis, binigyan pala ni na Ocampo at Henares ng kaunting pera mula sa sariling bulsa dahil sa awa. Ngayon, ang kabutihang loob na iyon ay naging ebidensya ng sobrang pag-iimbestiga at panggigipit sa taxpayer, isang ipinagbabawal na gawain. Agad dumating ang mga taga-supervision para mag-imbestiga, hindi si Ocampo ang target kundi ang mga tauhan niya. Ito pa lang ang simula. Biglang tumawag si Director Santos, RDO3, sinabing biglang nagbago ang schedule ng meeting sa main office, pero walang nagsabi kay Ocampo. Nagmamadaling pumunta si Ocampo sa main office. Pagpasok pa lang ni Commissioner Suarez sa meeting room, ramdam na niya ang kakaibang tensyon. Ipinakita ni Santos sa kanya ang negatibong balita tungkol sa RDO5. Doon nalaman ni Suarez na binaliwala ni Ignacio ang sinabi niya. Siya ang naggarantiya kay Ocampo, at nangakong sasagutin kung magkakaproblema ito. Ngayong nangyari na, ano ang gagawin niya? Ang ibang mga direktor, na karamihan ay kampi na kay Ignacio, ay sabay-sabay siyang ginipit, tinatanong kung paano niya sasagutin ang responsibilidad, malinaw na pinagbibitiw siya. Galit na umalis si Suarez. Naabutan ni Ocampo si Suarez na paalis na. Malamig siyang nilagpasan nito. Tumatakbo siyang pinuntahan si Ignacio para humingi ng paliwanag, pero casual lang na sinabi ni Ignacio, hindi ito usapin ng paliwanag. Yung kasong isinara na ng RDO4, maliit na kaso ng GOEST, bubuksan ulit ng RDO5 ninyo. Kung patuloy kayong maghuhukay ng walang matibay na dahilan, saan ilalagay ng RDO4 ang mukha nila? Manahimik muna kayo, huwag nang gumawa pa ng gulo. Pati si Suarez ay nagsabi kay Ocampo na huminto muna. Hindi na maaasahan si Suarez, kalaban si Ignacio. Alam ni Ocampo na si Andy na lang ang pag-asa niya. Pero kumikilos na si Andy noon pa. Alam niyang may sabuatan si Director Palma, RDO4, at ang hepe ng pulisya ng distrito. Nagpanggap siyang tauhan ni Palma, pinuntahan ang hepe para humingi ng tong. Nagalit ang hepe, at nadulas, sinabi ang kahinaan ni Palma, 4 na taon na ang nakalipas, noong araw na naaksidente ang ama ni Andy, pinuntahan siya ni Palma, inutusang burahin ang CCTV footage. Ang mas nakapagtataka, hindi lang pinabura, binayaran pa ni Palma para makuha ang kopya ng video. Hindi rin tanga ang hepe, nagtago siya ng kopya para sa sarili. Kung manghihingi ka pa, ilalabas ko to, para mamatay siyang hindi niya alam kung bakit. Natakot na talaga si Palma. Gusto niyang patahimikin agad si Andy, kaya nag-leak siya ng negatibong impormasyon tungkol kay Andy sa media. Biglang tumawag si Andy para makipagkita. Hindi makatanggi si Palma, agad pumunta sa meeting place, pero nagpakita pa rin ng yabang, binalaan si Andy na maling tao ang kinalaban niya. Walang takot si Andy, inaamin ko, pumunta ako sa beer para ipaghiganti ang tatay ko. At alam ko na kung sino ang kalaban. Pananakot, ikaw ang dapat matakot, hawak ko ang alas laban sa'yo. Pinaalalahanan niya si Palma na matutong yumuko. Nagalit si Palma, akmang susunggaban si Andy nang dumating si Ignacio. Naging alanganin ang sitwasyon. Pumasok silang tatlo sa opisina ni Ignacio. Humingi ng tulong si Andy kay Ignacio para ayusin ang negatibong balita. Namumutla si Palma sa tabi. Nagpatuloy si Andy, dati, inimbestigahan ng RDO4 ang GOEST lending. Kahit isinara na, marami pang bakas. Kung ipapaubaya ninyo sa akin, siguradong maganda ang resulta. Kung hindi, sabay-sabay tayong lulubog. Sabi sa balita, corrupt akong accountant. Kung corrupt ako, kailangan kong gamitin ang mga koneksyon ko. Baka may madamay na hindi inaasahan. Pagkaalis ni Andy, binugbog ni Ignacio si Palma.
Kung hindi dahil sa kapalpakan mo, hindi uupo dito ang gagawng yun na parang hari. Paglabas ni Palma, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ocampo. Sumusuko na si Ocampo, patawarin mo lang ang mga tauhan ko, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sa wakas, may paraan na si Palma para idiin si Andy. Kinabukasan, nag-raid si Andy sa Ghost, pero lahat ng kilos niya ay mino-monitor ni Palma. Nahuli ng mga kasamahan ni Andy ang tauhan ng car wash na nag-aabot ng suhol. Pagbukas ng trunk ng kotse, kitang-kita ang ebidensya. Bumalik si Andy para kumuha ng warrant, pero naghihintay na pala si Palma. Nagkasundo na sila ni Ocampo, ipapalabas na ninakaw ni Andy ang nahuling suhol. Ginipit si Andy mula sa lahat ng panig. Nag-alinlangan ang mga miyembro ng team niya. Itinakwil siya ni Ocampo. Lahat ng pinaghirapan niya ay parang gumuho. Si Henares na lang ang nananatiling naniniwala sa kanya, pero isa lang siyang maliit na empleyado. Ang nagmamaniobra ng lahat ay si Ignacio. Pero sa mata ni Ignacio, si Andy ay isang maliit na pyesa lang, ang pagtanggal sa kanya ay isang hakbang para mapaalis ang tunay niyang target si Suarez. Ika-17 anibersaryo ng pagkamatay ng asawa ni Ignacio. Nagtalo sila ng kanyang biyenan, si Don Alejandro So, isang makapangyarihang negosyante. Ayaw ni Don Alejandro na manatili si Ignacio sa beer, masyado raw madumi ang lugar. Ayaw naman ni Ignacio na palakihin ng biyenan ang anak niya na parang puppet. Mas malalim pa ang hidwaan nila, marahil ang pagkamatay ng asawa ni Ignacio ang ugat nito. Pagkatapos ng pag-aalay, pinuntahan ng tauhan ni Don Alejandro si Ignacio para magpaalala, iniimbestigahan ang kumpanya ni Don Alejandro tungkol sa pera at mana. Kailangan lang maging neutral ang investigating team. Ngunit, nagparinig din sila na minsan nang sinubukang hingan ni Ignacio si Don Alejandro. Kung lalabas ito, tapos ang career ni Ignacio. Agad humingi ng tulong si Ignacio kay Director Rocco, pinakiusapang gipitin ang kumpanya ni Don Alejandro. Pero may kondisyon si Rocco, kailangang ipatigil ni Ignacio ang investigasyon sa Ghost Lending. Doon na-realize ni Ignacio na gusto siyang sakyan ni Rocco. Nagpasya siyang tanggalin ang problemang ito. Naramdaman ni Commissioner Suarez ang pagbabago sa relasyon ni Ignacio at Rocco. Sa katunayan, lumapit din si Rocco sa kanya noon. Para kay Rocco, pareho lang kung sino ang maging commissioner, basta kakampi niya. Nagsimula ang joint investigation, RDO 3, 4, 5, sa Ghost na puno ng tensyon. Ang RDO 5, Ocampo, ay determinadong pabagsakin ang Ghost. Ang RDO 3, Santos, sa ilalim ng utos ni Palma, RDO 4, ay sinusubukang itago ang ebidensya o paliitin ang buwis na kokolektahin. Si Andy, kahit suspendido, ay hindi tumigil. Kumilos siya sa likod, nanghiram ng kotse, ng utang ng pera, tahimik na naghahanda. Laging may nakasunod na taga-RDO 4, gustong makuha ang butas niya. Nagpupuyat ang RDO 5 pero walang makitang malaki. Ang RDO 3 naman ay abala sa panggugulo. Di nagtagal, gumanti ang Ghost. Tinarget nila ang babaeng nailigtas ni Andy noon, pero nakatakas ito. Ngunit ang estudyante sa car wash ay hindi pinalad. Dahil nagsumbong, pinagbubugbog siya ng mga goons sa harap ng bahay nila. Lumabas ang ina niya para umawat, pero hindi ito away bata. Kung hindi siya hinaranggan ng anak, pati siya ay masasaktan. Nang makitang binubugbog ang anak, hindi nakapagpigil ang ina, dumampot ng pamalo, at pinaghahampas ang mga goons, na nagtapos sa isa pang trahedya.